Tayo po ay tumayo panandalian para po sa pagbasa ng ating pong banal na kasulatan na matatagpuan sa unang Pedro, kabanatang 3, talatang 15. 1 Peter chapter 3, verse 15. Ito po ang nakasulat: Igalang niyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin niyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Makaupo tayo po ay sumandali pong manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa aming pong pagkakataon ng muli pong mapakinggan ng iyong salita. Dalangin ko po na kayo po ang mangusap at magbigay nga po ng tama pong aplikasyon sa buhay ng bawat isa. At bigyan niyo nga po kami ng tamang pagkaunawa sa paksang ito na aming pag-aaralan. Kayo po ang madakila, Panginoon, sa pangaral ng salita sa umagang ito. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong magandang araw sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sino po ngayon, katulad po ng inawit ng ating koro, ay buhay ang pag-asa niya? Amen. Alam niyo po, mahirap yan kung kayo po ay nabubuhay ng walang pag-asa kasi malungkot ang buhay. Kasi isipin niyo, bakit pa ba ako gigising? Wala namang pag-asa. Di po ba? Pero salamat po dahil sa mensahe po na inawit nga po dahil po sa krus, ang pag-asa ng bawat mananampalataya ay buhay na buhay sa araw na ito. Amen po? Yan. Sa umagang ito, nais ko pong ipagpatuloy yung topic or series na nasimulan po last week ni Pastor Oli. No? Ito nga pong series natin na This is the Gospel of Love. So we want to study what the gospel is all about again, be reminded, no? Be more grounded in our understanding. At isa lang po yung pinaka-goal ko, no, for this morning. Sinulat ko nga dito, sabi ko dito, the gospel should be something each Christian can explain clearly to non-believers with gentleness and respect. Sa Tagalog, ang ebanghelyo ay isang bagay na dapat po kayang ipaliwanag ng isang mananampalataya ng maliwanag sa mga hindi naniniwala, nang may paggalang, no? At sabihin po natin ay ano ba ang Tagalog ng gentleness, ng pagiging mahinahon, no? Yan. So yun po yung gusto ko pong ibahagi, no, na kaisipan. And siguro yun yung isang survey ko lang na gustong gawin. How many of you here this morning can confidently say na pag sinabi ko na meron tayong bisita ngayon na isang atheist, can you confidently explain to this person what the gospel is all about? Taas ang kamay. Wow, salamat ng mga nagtaas na confident. Yung iba, ano po yung reservation nyo? Ang reservation nyo ba dahil atheist yung kausap ninyo? O baka yung simple concept na kaya kong ipaliwanag yung ebanghelyo? No? I think yun po yung isang challenge, no, kung ating pong titignan. Maaring lumaki na tayo sa simbahan, pero hindi pa rin tayo confident na i-explain ang gospel. So, I'll give you the opportunity to test yourself this morning. Okay? So, hanap po kayo ng katabi. Sana may katabi kayo. And in your own words, please explain the gospel. Okay po? Hanap po kayo ng katabi. Sige po. Ano ang gospel? Paki-share po sa katabi po ninyo. Hindi kailangan napakahaba. Basta para lang sa inyo, ano yung gospel? Sige. Para may pre-test tayo bago natin to gawin tong activity na to. Huwag niyo pong tignan yung sermon notes, ha? Okay, yung iba mukhang convincing yung paliwanag.
Okay? Yung iba, walang kinakausap. Ayaw mo lang bang pansinin yung katabi mo? Okay, so salamat sa mga nag-e-effort. Yung ibang haba ng explanation, di pa rin tapos hanggang ngayon. Okay. So anong feeling ninyo after nyo sinubukan i-explain yung gospel? Mukha bang mas naintindihan ninyo? Mukha bang naintindihan ng katabi nyo yung paliwanag ninyo? Bigyan natin ng ibang scenario. Okay? Imagine this. Ito po yung gusto ko pong isipin ninyo. Nasubukan nyo na ba na kumausap ng tao para baguhin ang kanyang kaisipan? Meron na bang sumubok ng ganon? You're talking to someone in order to change his or her mind. Nasubukan nyo na yun? Meron na bang gumawa nun? Gusto mong baguhin yung pag-iisip ng taong ito, kaya kinakausap mo siya. Ano nangyari? No? Or ganito, dahil naman panahon ng eleksyon, nasubukan nyo na ba na kumausap ng isang tao para sabihin sa kanya, alam mo, dapat mong iboto itong taong ito. Samantalang alam mo na kalaban yung gusto niyang iboto. Nasubukan nyo na yun? Meron na? Ay, ang taas ng kamay. Talagang feeling ko may mga nakumbinsi na to. Marami daw. Pero ito yung tanong, ano yung pamamaraan na ginawa ninyo para makumbinsi siya? Kasi pag pinapanood ko sa social media, karamihan ng mga tao nakikita ko, pag hindi pabor sa kanila yung iboboto ng ibang tao, ang strategy nila ay awayin yung kalaban nila. At sabihin, ay napaka BO mo naman, bakit iboboto mo yan? Bakit ka ganyan mag-isip? Alam yun, ganun yung nakikita kong diskurso sa social media na bakit yan na iboboto mo? Diba? Para bang, ano bang meron dyan sa tao na yan? Tapos ililista yung lahat ng kapangitan ng tao na yan, for example. Ang tanong ko naman, gaano kaya ka-effective yun? No? Ilang kaya sa mga strategy na ginawa natin sa social media ang naging effective para baguhin yung kaisipan ng mga taong gusto nating maboto o maipanalo? Kasi inisip ko, kung yung strategy ng mga Kristiyano ay katulad ng mga strategy ng mga nasa social media na nang babash ng mga kalaban nila, hindi siguro nakakapagtaka kung bakit hindi nadadagdagan yung mga Kristiyano. Kasi maaring may mga taong magaling magkumbinse na bumoto para sa isang politiko, pero yung magkumbinsi ka sa isang taong, alam mo, dapat kang manampalataya kay Jesus. Parang yung mga Kristiyano hindi marunong magkumbinse kung ang issue ay pagkukumbinse. So, this morning, gusto kong pag-usapan ng maiksi, although na-discuss ko na to before, ito pong napakahalagang passage na ito sa 1 Peter 3:15. Kasi ito po yung isa sa mga ginagamit na mga verses para iudyukan yung mga Kristiyano. Alam mo, kailangan nating matutong gawin to. No? Yung kaisipan na marunong ka dapat makipag-usap sa ibang tao upang ipaliwanag at depensahan yung pananampalataya na meron ka. At hindi pwede na mananampalataya ka at Kristiyano ka at ang sagot mo lang, basta pinaniniwalaan ko to. Magrespetohan na lang tayo ng pananampalataya. Hindi po ganon ang tinuturo sa atin ng Bible. So balikan po natin. Sa English, ang sabi po sa 1 Peter 3:15 ganito, "But in your hearts, honor Christ the Lord as holy." Okay, so sa atin daw pong mga puso, dapat po nating kilalanin at bigyan po ng tamang pong pagrespeto ang ating Panginoong Hesus. Now, ito ngayon po yung effect po nito. Always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. So pag tinignan po natin tong verse na ito, hindi lang po nito sinasabi bakit ka may pag-asa in general. Ang tinutukoy po nito, bakit ka ba Kristiyano? No, yun po yung pinaka-pinupunto dito. Why are you a Christian? Why are you a believer? Have you convinced anybody else that they should be someone like you? Na ikaw ay mananampalataya at itong kausap mo dapat maging mananampalataya din. Nagkaroon ka na ba ng ganong klaseng conversation? At yun po yung in-encourage sa atin na dapat daw maging ready tayo na gawin yon. So today, let's very quickly look at three things. Unang-una,
let's talk about defending the gospel. Hindi ko alam kung pumasok na sa inyo itong kaisipan na ito na kailangan yung ipagtanggol ang ebanghelyo. Naisip niyo na ba yun? Na dapat nating, kumbaga, ay i-defend yung ating pananampalataya. Now, maaaring tanongin nyo, bakit ba natin kailangan itong gawin? Now, pag tinignan po natin, may 2 reasons at least na makikita po natin why we need to defend the gospel. Unang-una, makikita po natin dito sa 1 Corinthians 1:18, is the message of the cross is foolishness to the spiritually dead. Basahin po natin po ang nakasulat doon. For the message of the cross is foolishness, ito po yung description ng Amplified Version, absurd and illogical to those who are perishing and spiritually dead, because they reject it. But to us who are being saved by God's grace, it is the manifestation of the power of God. Ito po yung isang reality na gusto pong ipaunawa sa atin ng Bible. Baka daw po kasi hindi natin napapansin. Sino dito Kristiyano? Taas ang kamay. Salamat at confident na nagtaas. Para sa'yo, does it make sense to be a Christian? Parang, may sense, kaya ako Kristiyano. Tama? Pag pinaliwanag natin yung cross, tanggap natin na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. Di ba? Hindi to issue. Hindi natin issue na yung sinelebrate natin ng Holy Week ng isang taong walang kasalanan na parusahan at pinatay. No? Sa atin, it makes sense. Tama? Kaya lang, ang sabi ng Bible, sa ating nabuksan ng ating mga mata, walang issue sa atin ang gospel. Tinanggap nga natin to eh. Pero ang sabi sa atin ng Bible, you have to understand, for those people na ang sabi nga dito, hindi pa nabubuksan ang kanilang mga mata, when they hear the message of the gospel, for them it is foolishness and illogical. Siguro ito yung mahirap intindihin para sa atin. Kasi nga, alam yun, pag ikaw namulat na yung kaisipan mo, dahil mulat ka na, alam mo na kung ano yung tama at mali. At alam mo na bilang Kristiyano, dapat ganito yung gawin ko. Dahil kilala ko si Jesus, alam kong ang aking kasalanan ay napatawad na. Alam na natin to. Pero ang sabi ng Bible, kung hindi ka Kristiyano, kahit na ilang beses ipaliwanag sa itong gospel na ito, maaring hindi mo ito maintindihan. Maaring may mga tao na nagsisimba linggo-linggo, nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, pero walang pagbabago ang buhay nila. Bakit? Kasi for them, it really doesn't make any sense. Nandyan lang sila kasi maaring malamig, gusto nilang umupo, may kainan mamaya pagkatapos. Hanggang dun lang. And sabi nga dito, the reason why you can try to explain, pero hindi talaga makukuha nila kasi for them, sabi ng Bible, these people are, ano sabi dito? Spiritually dead. So yun lang siguro yung isang magiging frustration natin. Na maaring makikipag-usap ka sa isang tao at gusto mo ipaliwanag yung gospel, pero hindi niya magets, hindi niya makuha. Yung isang bagay na convicted ka sa kasalanan mo, siya dead ma lang, parang kasalanan? Ano yun? Diba? Wala silang ganung sense ng conviction sa kasalanan. Bakit? Kasi nga, they are spiritually dead. They do not recognize Jesus as their Lord or their Savior. Ikaw, nagpipray ka, Lord, tama ba itong gagawin ko? Lord, ito bang decision na ito? Nakakalugod ba sa'yo? Sa kanila, wala silang pakialam doon. Basta gagawin ko kung ano yung masaya ako. Kasi they are spiritually dead. Yun yung description ng Bible sa kanila. In a certain sense, sabi, kung ating titignan daw, it is useless to discuss faith with them. Kasi sarado ang kanilang kaisipan. Yun po yung isang challenge. However, hindi pa rin ito dahilan para hindi sila abutin at paliwanagan. No? Yun naman po ang hamon din para sa atin. Na bagamat ito po ay tinatawag nating offensive, the reason why we say the gospel is offensive is this, no? Hindi siya offensive kasi parang nakaka-offend naman yung gospel. Hindi ganun.
It's offensive kasi it's an assault to the logic and sensibilities of people. Na pag inaral daw natin, from a perspective na hindi ka mananampalataya, ang sasabihin mo, bakit ako maniniwala sa isang Diyos na ganyan ang gagawin niya? Ako nga, masamang ama, hindi ko hahayaan na yung anak ko masaktan. Itong Diyos na to, na kinikilala nyo, handa siyang isacrifice yung anak niya sa mga taong hindi man niyang kaano-ano. That does not make sense. Tawa nyo? So, for some people, pag present mo yung gospel, why would I believe in a God like yours? Na, yung isang infamous nga na statement, di ba? Tungkol sa kung sino ang Diyos dahil siya ay pinako sa krus. So nakuha niyo yun? May mga tao na for them, yung konsepto ng Diyos na ating pinaniniwalaan ay hindi katanggap-tanggap, sabihin na lang natin. And that is the reality that we need to accept. Mamaya, we will be celebrating communion, tama? Aalalahanin natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. However, there are people today who does not respect what Jesus did. In fact, some people reject that He died at all. May mga nagsasabing, hindi siya totoong namatay. Nagkunyarian lang siyang naghibatay. Hindi totoo yung resurrection. Nagkunyari lang siyang patay, tapos tinago siya ng mga alagad niya, tapos yan, nagpakita siyang buhay. May mga ganong kwento. Sabi nga sa Bible, ganun yung kwento na lumabas na hindi totoong muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Nagpanggap lang siyang patay. O yung iba, ninakaw lang yung kanyang katawan at kaya hindi na makita yung kanyang katawan. Ang dami po mga kwentong lumabas dyan. Ang challenge ngayon sa atin ay kung ganito yung realidad, kung yung gospel na to ay offensive in the sense na hindi to katanggap-tanggap sa mga tao, paano natin to ipapaliwanag pa rin? Another thing that gusto kong i-share is this concept that the gospel needs to be defensive as well. Now, saan natin nakuha yung word na defensive? Again, balikan natin yung 1 Peter 3:15. Ang sabi po doon, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone. Now, yung terminology na ginamit dito, ang word na ginamit dito ay yung word na apologia. Okay? Yun po yung word sa word na defense. Pag tinignan po natin yung term na apologia, ito po ay usually ginagamit sa law court, no? Or yung sa sense po ng isa pong legal system. So parang ang image sa pinapakita sa atin ganito, at a certain level, kung ikaw ay isang Kristiyano, para kang isang lawyer na ipinagtatanggol mo yung pananampalataya mo. No? Ganun daw yung dapat na maging attitude natin minsan when we talk about our Christian faith. So, ang sabi nga ni Dennis Edwards, in most of its New Testament occurrences, apologia refers to making a verbal argument for the Christian faith before people who are antagonistic towards its claim. Alam niyo yung word na antagonistic? Ito ay kalaban, no? Hindi siya pumapabor. So, kung yan yung pinaniwalaan mo bilang mga Kristiyano, may mga tao na sabing, hindi ako naniniwala dyan. Mali yung paniniwala mo. No? Hindi ko alam kung nakaranas na kayo na makausap ng isang taong talagang hindi lang siya, hindi naniniwala, talagang nilalabanan niya yung pananampalataya mo. No? Now, ang sabi sa atin, kailangan daw tayong maging ready to talk to these kinds of people. Dagdagan pa natin ang content, no? Although I'm not able to explain it in full. Pero naniniwala ako na mahalaga na at a certain level, as a church, we learn to practice apologetics. Now, ano po yung apologetics pag tinignan daw po natin? Sabi ni William Lane Craig, isa pong sikat na apologist, sabi niya, the field of apologetics may be broadly divided into two sorts, offensive or positive apologetics, and defensive or negative apologetics. Offensive apologetics seeks to present a positive case for Christian truth claim. So, pag sinabi natin Kristiyano ka, may mga pinaniniwalaan kang bagay na totoo. So, eto ngayon yung iyong pinopropose na totoo. That's offensive apologetics. Defensive apologetics is,
You seek to nullify objections to the case. So for example, may nagsasabi na hindi totoo yung pinaniniwalaan mo. Ano ngayon yung dapat mong isagot dun sa mga issue na yon? Sabi pa ni Craig, people often have challenging questions about Christianity, thus deserve a thoughtful, respectful, and gentle response. So hindi ko alam kung may nakausap na kayo na hindi Kristiyano at may objection siya about your faith. I'll give you some examples at tignan nyo kung kaya nyo itong sagutin itong mga tanong na ito. Number 1, how can an all-loving, all-powerful God allow suffering in this world? Tagalogin ko, kung may Diyos na makapangyarihan at punong-puno ng pag-ibig, bakit niya pinapabayaan ang ganitong karaming kahirapan sa mundo? So ang logic ganito, if He is all-powerful, then He should prevent all of these crimes, all of this suffering. If He is loving, then He should not allow people to suffer that much. Pero the fact na may suffering sa mundo, then He must be either not all-powerful or not all-loving. Yun po yung logic o yung argument. May isa pang argument dito. Pag binasa nyo yung Bible, ang daming contradiction yan. Sinabi dito, eto lang nangyari. O sinabi dito, ito yung nangyari. Sa gospel dito, ito nakasulat. Sa gospel dito, iba naman ang nakasulat. Ano yung totoo? Ano yung dapat paniwalaan? Nasubukan nyo na bang ipaliwanag yung mga contradictions na nakalagay sa Bible? May nakasubok na ba nun? How would you explain these contradictions that are found in the Bible? And they are there, no? May mga maliwanag na sinasabi, ito nangyari, dun sa iba, ito yung nangyari. May mga questions katulad ng, does science disprove Christianity? In other words, di ba naniniwala tayo sa creation? Tama? Na ang Diyos naglikha ng mundo ng ilang araw? 6 days. Nakalagay ba sa creation story na gumawa siya ng dinosaurs? Sabi ng science may dinosaur, di ba? O paano natin i-reconcile na sabi ng science may dinosaur, pero wala naman nakalagay sa Bible tungkol sa dinosaur? Isa pang katanungan, bakit ba talagang kailangan mamatay ni Jesus dun sa krus? Isa pang katanungan, talaga bang nabuhay si Jesus mula sa kamatayan? And last but not the least, is Jesus really the only way to God? Bago nyo sagutin yan, tandaan nyo, ang isang popular na kaisipan sa panahon natin ngayon bilang mga Pilipino, yung kaisipan na, pare-pareho lang naman yan, doon din yan papunta. Alam nyo yun, di ba? Okay lang yan, kahit saan ka magsimba. Kasi ang mahalaga may pananampalataya ka. Iisang Diyos lang naman yung tinatawagan natin. Pero ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tapos sasabihin mo, all religions point to the same God? Tapos sasabihin mo, pare-parehong Diyos lang ang tinatawagan natin? So what is the truth? Can you explain to an unbeliever your faith? So yun yung mga dahilan kung bakit kailangan nating aralin na dapat may paliwanag ka. Hindi pwedeng, basta ito lang paniniwala ako, bahala ka sa buhay mo. Hindi pwede yun. Now, okay. So, we need to defend the faith, but I believe the important way to defend the faith or defend the gospel is by defining what the gospel is all about. Naalala ko, nag-uusap kami ni Elder Fred isang beses. At ang burden niya, kasi sabi niya, alam mo, mahirap kasi may kwento. Hindi naman to chismis. Na meron daw, nandito siya ngayon, na hindi na nagsisimba. Dahil ano daw, nagsisimba na sa ibang simbahan. Diba? So ang sabi ni Elder Fred, dapat kasi ituro natin yung mga maling katuruan. Dapat ituro natin, bakit mali yung doktrina na yan? O bakit ganyan? Itong grupong ito ay mali. O dapat alamin natin kung ano yung... Nung nakikinig ako, naalala ko tong konseptong to. Ano yung konsepto? Ang konsepto ay yung sa idea sa mga naghahanap daw ng counterfeit,
na bills. Ang trabaho nila, hindi alamin kung ano yung mali, kundi alamin kung ano yung tama. To the point na, pag nakakita sila ng fake, alam nila na fake yun kasi alam nila kung ano yung original. So ano yung argument natin dito? Ang argument natin dito, in order to defend the gospel, we need to be able to clearly define what the gospel is all about. So let's very quickly look at what the gospel is. But why do we need to define it first, no? Ano bang klaseng definition ang kailangan natin? Let's talk about, first of all, yung concept ng faith. Bakit kailangan na yung faith natin hindi lang basta blind faith? Basahin ko lang itong John 20:29. Sabi doon, Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." So ito yung eksena, di ba? Si Thomas, di ba? Si Thomas, wala siya dun sa mga eksena na nagpakita si Jesus. So ito na yung panahon after mamatay ang Panginoon, nag-resurrect siya, nagpakita na siya sa mga disciples, di ba? Ang problema sa instances na nagpapakita si Jesus sa mga disciples, wala si Thomas. Siguro nandun sa naglalaro kung saan-saan. No? So wala siya dun sa lugar. And so nung sinabi ng mga alagad, "Uy Thomas, buhay ang Panginoon, buhay si Jesus." Ganun yung reaction niya, hindi sila makapaniwala. Sabi niya, hanggat hindi ko nakikita yung kamay niya na butas, hindi ako maniniwala na talagang buhay siya. And then, finally, alam natin nangyari, di ba? Nagpakita na si Jesus kay Thomas. At dito sinabi ni Jesus, naniniwala ka ngayon sa akin kasi nakita mo ko. Pero mapalad yung mga hindi nakakita pero naniniwala pa rin. Ito yung problema. May mga Kristiyano, ang kaisipan na lagi nito. So ibig sabihin, dapat maniwala ako kahit wala akong nakikita. Pero mas extreme pa yung talon ng logic ng iba. Dapat kahit walang ebidensya, maniwala ka pa rin. Basta sinabi ng Bible, maniwala ka. Ganun lang. Huwag mo nang ungkatin kung bakit totoo yan o bakit tama yan, may ebidensya ba yan o wala. No, just believe. Kasi that is faith. Faith is blind faith. No? Now, I would argue na hindi ganun yung pinapaunawa sa atin dito. Na hindi sinasabi, basta maniwala ka lang. No? I believe na ang challenge po sa atin, katulad po ng sinasabi sa Hebrews 11:1, that faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ano ibig sabihin? Hindi porket hindi mo nakikita, ay basta ka nalang maniniwala. No, ang sinasabi natin, naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Yun yung essence ng faith. That you do not need to see the evidence to believe, but you have faith because of the evidence that you have already seen. Na hindi mo na kailangan magdagdag pa. No? Ganun yung gusto nating tignan dito. Now, talon lang ako ng mabilis. No? Hindi ko ito na inalagay, pero I'd like to just focus on an incident in Acts chapter 17. May eksena dito na kung saan si Paul is described kung anong ginagawa niya ng regular sa kanyang ministry. At nakasulat po ito sa Acts chapter 17 verse 2-3. Hindi ko na po nailagay ito sa notes nyo. Ang sabi doon ganito, Acts 17:2-3. And Paul went in, as was his custom, and on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for Jesus Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, "This Jesus whom I proclaim to you is Christ." Bakit po mahalaga to? Pag tinignan daw natin ang ministry ni Paul, ano yung ginagawa niya? Ang ginagawa niya, pumupunta siya sa mga synagogues. Ano yung synagogue? Di ba? Dito yung nagagather yung mga Jews at that time na to worship. No? But at the same time, hindi lang siya pumupunta ng synagogue. Pansinin niyo saan din siya pumupunta. Ang sabi dyan, okay, hindi na pala, sa ibang verse na pala yun. Kung makikita natin sa ibang verse din, makikita natin, pumupunta din siya sa iba't ibang lugar para pa makapag-dialogue sa mga tao. Why is this important?
In the example of Paul, makikita natin yung kahalagahan na nakikipag-usap ka sa ibang tao tungkol sa pananampalataya mo. Kasi yun yung paraanan para malaman natin ano ba yung pininiwalaan nila. Ang tendency kasi sa atin, pag tinignan natin yung evangelistic efforts natin, usually nagpe-present lang tayo ng gospel at yun na. Wala tayong kakayahan na, sige, anong paniniwala mo? So naniniwala ka kay Buddha, naniniwala ka kay Vishnu, naniniwala ka na may 7 kalangitan, naniniwala ka na isa lang talaga ang Diyos at walang Trinity. Okay, sige. So mag-usap tayo. Bakit yan ang paniniwala nyo? Alam nyo, ang sinasabi sa atin dito, Paul was able to reason with people, to talk with them, and to have a dialogue na, okay, that's your belief, this is my belief, at ito yung kaparaanan ko para makumbinsi ka na tama yung aking pananampalataya. So yun po yung challenge po para sa atin dito. Now, talunan natin ibang mga verses dahil sapat na yun. I'd like to just focus on this, no? Talking about the gospel again. Kanina, tinanong ko sa inyo, ano yung gospel? Can you define what the gospel is all about? In Mark chapter 1, verse 14 to 15, eto, nagpapakita ang Panginoong Yesus nagsisimula sa kanyang ministry. Sa panahon ng ministry ng Panginoong Yesus, nangangaral siya ng gospel. Ano po yung good news niya? Sabi dito sa Mark chapter 1, verse 14, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Okay? Now, pansinin nyo to. During this time, namatay na ba ang Panginoong Yesus? Namatay na ba siya? Ha? Nasa Mark 1 pa lang tayo. Namatay na ba si Jesus at this point? Hindi pa. Pero he was already preaching the good news. What was the good news all about during this time? Pag binasa niyo yung Mark chapter 1 verse 14 and 15. What is the good news? The kingdom of God is, ano sabi dyan? Has come near. Repent and believe this good news. So when Jesus is talking about the good news, ang focus ng good news niya ay yung kaharian ng Diyos. Now, ito yung question. Sino sa inyo dito, when you explain the good news, in-include niyo yung kingdom of God? Taas ang kamay. Malamang hindi. May nagtaas talaga? Okay. Sabi niya, pinaliwanag niya. Pero ito yung reality. When you talk about the good news, ano yung focus natin? Ang focus natin, usually, the cross, di ba? Yung kamatayan ng Panginoong Yesus. Usually, ang focus natin ay ang kanyang muling pagkabuhay. And then, focus natin usually yung ating response na dapat kang humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Usually, yun yung focus natin. Now, bakit mahalaga na makita natin na mas malawak pa yung gospel na bukod dun sa ating usual na presentation? Pansinin nyo to. Naglagay ako ng quotation sa sermon notes ninyo na sinabi ni Ray Ortland tungkol sa gospel. Okay? Basahin natin na mabilis. Ang sabi doon, God, through the perfect life, atoning death, and bodily resurrection of Jesus Christ, rescues all His people from the wrath of God into peace with God, with a promise of the full restoration of His created order forever, all to the praise of the glory of His grace. Kay Ray Ortland, yan yung definition niya ng gospel. Okay? Are you following me? Now, ito yung question ko. From your understanding, ano yung kulang sa definition na to? Sa gospel. Ano yung kulang? Kung ating titignan, yung definition ni Ray Ortland tungkol sa gospel, ano yung maaaring sabihin natin kulang dyan sa definition na yan? Meron po ba? Actually, kung tutuusin, pwede natin sabihin, yung kakausap pa lang natin kanina, di ba? Yung emphasis sa kingdom. Kasi, posible ba na yung concept natin ng kingdom, na ipinreach ni Jesus na may kinalaman sa gospel, pagdating ngayon sa panahon natin, nawawala na yung
kingdom sa ating pangangaral. So, yun yung pwede nating maisip. Now, bakit ko to sinishare sa inyo? I'd like to invite you to continue to think about what the gospel is all about. Kung bibigyan ko kayo ng assignment ganito, gumawa kayo ng sariling definition nyo ng gospel na mas maganda kaysa sa inulat ni Ray Ortlund. Si Ray Ortlund ay isa sa mga writer na nagsulat ng libro na What is the Gospel? So, ang challenge ko sa inyo, gumawa kayo ng definition na mas maganda sa kanya. Kaya po ba yun? Kaya po nyo yan. So, ang challenge, ito yung sinasabi ko bakit kaya nyo. Kasi ganito yan. Pag gumawa kayo ng definition na kayo mismo kaya nyo ipaliwanag, yun yung mas magandang definition. Nakuha nyo? Kasi ang challenge ay, halimbawa, ipakita ko tong definition na to sa isang tao, hindi niya naman maintindihan, anong silbi nito? Pero kung meron kayong definition ng gospel, na eto kaya nyo ipaliwanag ng maliwanag, yun yung magandang definition. Yun yung mas magandang definition. Amen po ba doon? Okay, last. Very quickly, 3 bagay na lang. So, alam na natin kailangan nating i-defend ang gospel. Now we are able to define the gospel, what it is all about. Ngayon naman, before we end, I'd like us to think about displaying the gospel. Kasi sa isang banda, maganda na alam natin kung ano yung gospel, maganda na alam natin kailangan natin itong i-defend sa mga objections, mga tumututol dito. Pero hindi sapat na tayo po ay nakakaunawa ng gospel. Ang sabi, kailangan po natin itong ipakita din. So, ano yung 3 paraan kung paano natin pwedeng ipakita yung gospel? Unang-una, may gentle reminder para sa ating lahat. Ano po yung gentle reminder? Sabi po sa 2 Timothy 2:14, remind them of these things and charge them before God not to quarrel about words which does no good but only ruins the hearers. Now, ang very interesting dito sa 2 Timothy chapter 2, ito ay verse 14. Pag tinignan nyo, pag tumuloy-tuloy ito yung nandun din yung exhortation sa mga pastor o sa mga nagtuturo na kailangan you have to rightly divide the word of God. So, hindi na ito minimize yung kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano yung binabantayan natin dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at pangaral? Ang sabi dito, mag-ingat ka na nag-aaway ka sa mga salita. Anong ibig sabihin nito? May mga pag-uusap o mga pagdedebate na sabi nga walang katuturan. May mga debate, conversation, argument na humahaba lang, paikot-ikot lang kayo. May mga argument na pag tinignan daw natin, sa dulo nito, nag-aaway lang kayo o nagagalit lang kayo sa isa't isa. If we're talking about the gospel, hindi dapat yun ang result ng ating pag-share ng gospel. You can be very much into apologetics, pero pag ang nangyayari, nakikipag-away ka na sa apologetics, then nakalimutan mo na yung reason kung bakit ka nag-aral ng apologetics. May isang kasabihan, when we talk about debating or discussing our faith, your goal as a believer is to generate light more than heat. Ulitin ko, if you're discussing with anybody about your faith, your goal is to produce light more than heat. Naintindihan niyo po ibig sabihin nun? Pag sinabi kasi nagge-generate lang yung usapan niyo ng heat, ibig sabihin nagkakainitan lang kayo. But if you're generating light, ibig sabihin nagkakaroon ng, okay, nag-gets ko yun. Nagkakaroon kayo ng illumination, understanding. So ang goal natin, whenever we try to debate anybody, hindi masamang makipagdebate. Pero ang goal natin is to give light rather than to generate heat or sabi nga, makipag-away lang. Number 2, in displaying the gospel, we need to have gentle speech. In Colossians chapter 4, verse 6, ito yung reminder sa ating lahat. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Actually, itong verse na to can be applicable to speech in general. Pero it is more applicable when you're talking about our faith with people. Ano po yung hamon sa ating mga Kristiyano daw? Pag daw tayo nagsasalita, our speech should be
gracious. Ano ibig sabihin ng seasoned with salt? Sa tingin ko, kabaligtaran ito ng nagsasalita ng mga maanghang na salita. Sa tingin nyo, ang sabi sa atin ng salita ng Diyos, pag nakikipag-usap tayo sa mga tao at gusto daw nating kumbinsin sila at baguhin ang kaisipan nila, pilitin nating umiwas gumamit ng mga maanghang na salita, kundi mga salitang may alat. Ano bang may salitang may alat? Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung may flavor, yung may tamang lasa. Yan. In other words, may wisdom. No? May perspective kang dinadagdag. Nakaranas kayo kumain ng isang ulam na walang asin? Di ba ang tabang, tapos parang walang ganang kumain? Pero once na nilagyan mo ng konting asin, biglang, wow, nag-iba yung panlasa. Ganon daw dapat yung pananalita natin. Na maaring nung unang matabang, pero dahil tayo natutong magsalita with grace, nagiging maganda yung ating pangungusap. And last but not the least, a gentle spirit. Pag tinignan natin yung binasa natin kanina, no, yung sa 1 Peter 3:15, maganda yung verse bago to dumating. Ano yung sinabi sa verse 14 bago tayo dumating ng verse 15? But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled. Ito yung isang pinakamahalaga pag atin daw tinignan. Gusto mong makonbinse ang isang tao na tama yung pinaniniwalaan mo? Be ready to suffer for your faith. Yun daw yun. Kasi ibig sabihin naniniwala ka talaga. Kasi pag yung, alam mo yun, sinasabi mong Kristiyano ako, nananampalataya ako, may konting nangyari lang, bahala na kayo sa buhay nyo, hindi na ako magsisimba. Nagets nyo? Ibig sabihin, hindi talaga totoo yung pananampalataya mo kasi ang babaw lang. Konting tampuhan, umalis na, umalis. Di ba? Nag-away lang, ayoko na dyan. Hindi lang sinagot yung prayer ko, ayoko na magsimba, ayoko na umatin ng prayer meeting. Okay nyo? Ang challenge dito is, yung pananampalataya daw na nasusubok at pinapakita na kahit siya'y naghihirap, nananatili pa rin, yun yung pinaka-best na evidence ng pananampalataya. Alam nyo bakit lumaki ang church noong unang panahon? Hindi dahil sa bagamat magaling si Paul na nag-a-apologetics. Alam nyo yung number 1 na apologetic noong unang panahon? Yung mga Kristiyano na sinusunog at pinapakain sa mga leyon. Na hindi nila ikinakatwa ang kanilang pananampalataya. That was one of the greatest apologetic during that time. Na sinabi nila, ano ba itong mga Kristiyanong ito? Pinapatay na natin, inuusig na natin, pinapahirapan natin, lalo pang dumadami. So today we're talking about having a reason for our hope, and that is good. Pero sabi nga, the reasons that we have, if at the end of the day, we are not willing to suffer for our belief, then we have not yet achieved that point in our life that we have believed enough. Because if we really believe what we believe in, we will be ready to suffer and even to die for our faith. So ito po yung tanong ko at as I end, are you willing to suffer and to die for what you believe in? Tayo po yung manalangin. Panginoon, tulungan niyo nga po kami na magkaroon po ng isang malalim na pananampalataya na kung saan ay handa po kaming maghirap, magdusa, kung kinakailangan ay mamatay para dito. Salamat at ang Panginoong Hesus ang nagbigay ng halimbawa nito. Nawa nga po sa aming pong pag-alaala, Panginoon, sa iyong sakripisyo ay patuloy kang mangusap at magbigay po ng encouragement sa bawat isang anak mo. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.